Sa nakakamiss dyan sa peanut brittle, for today's video, may bago akong recipe na talagang nagbigay ng extra crunchiness sa masarap na panghimagas. At same pa rin, madali lang gawin. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa isang kawali, maglagay tayo ng 2½ cup ng mani na walang balat at sasangagin natin ito hanggang sa maluto. Bali, medium fire pala yung gamit ko dito. At pag napansin ninyo na nagbago na yung kulay, lumabas na yung sarili niyang oil at ang bango na, okay na po yan, luto na. Palamigin muna natin at ilagay sa isang ziplock, then durugin ng bahagya. Pwede kayong gumamit dito ng meat tenderizer or any na pwedeng ipangdurog. Once okay na, set aside muna at mag-caramelize na tayo ng asukal. Sa isang kawali, maglagay tayo ng 2 cups ng white sugar, ikalat lang natin ito at hayaan muna na mag-caramelize yung ilalim. Ayan, hindi ko na muna i-explain itong aking pagluluto. Tignan nyo na lang po yung aking ginagawa. Halos same lang din naman ito sa nakaraan. Nag-add lang ako dito ng 1/4 teaspoon ng baking soda para sa extra crunchiness at 1 teaspoon ng vanilla para naman sa aroma. Gusto ko lang muna mag-share sa inyo about sa pagba-vlog. Konting idea muna. Alam nyo ba kung gaano katagal ako gumagawa ng isang content na ina-upload ko sa isang araw? Depende sa recipe na mapipili kong lutuin. Minsan 4 hours, minsan 5 hours bago ako matapos sa isang video na i-upload ko. Kasama na doon yung paghahanda ng mga gagamitin ko, mga ingredients, camera, mga ilaw para sure na maliwanag yung video ko. After ko magluto at na-videohan ko na, liligpitin ko na lahat ng mga ginamit ko kasama na yung paglilinis at paghuhugas. Next, i-edit ko na yung video na shoot ko. After ko ma-finalize yung video, ready for voiceover na. Then, i-double check ko pa uli yan kung okay na at saka ko palang may upload. So, ang inyong lingkod ang lahat ng gumagawa sa likod ng camera. So, ganun ang proseso ko araw-araw. Mahirap ba? Oo, mahirap. Minsan kasi di maiwasan na masugatan ako or mapaso habang nagluluto. Pero okay lang naman sa akin at isa pa, may mga tao na akong napapasaya at sa paraan ng pagluluto ko, natutuwa talaga sila. At sobra talaga ako nagpapasalamat sa inyo sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin. Thank you so much po, love ko kayong lahat. At sa dami ng dinaldal ko, ready to serve na ang ating peanut brittle. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, nagluto uli ako ng peanut brittle. At itong peanut brittle na ginawa natin ngayon ay may mga nilagay akong ibang mga ingredients. Ito kasing niluto kong peanut brittle ngayon ay request ng isa sa ating mga followers. At ito po ay sponsored. So, nagpadala po si ma'am ng pera pambili ng mga ingredients. Kung sino po siya, ayaw niya pong magpasabi. Pero po sa inyo ma'am, thank you so much po sa tiwala. Salamat po dahil ako yung pinagkatiwalaan ninyo na mag-try ng recipe na ito. Thank you so much po. At itong ginawa kong peanut brittle ay nilagay ko lang dito sa aking bagong lagayan na mixing bowl. At pwede rin lagayan ng mga salad, may takip po ito at napakaganda. Marami din po akong nagawa doon sa mga ingredients na ginamit ko. Ayan, naglagay ako dito sa isang microwavable kasi ipapadala ko po ito sa aking kapatid. Actually, mas masarap ito kaysa dun sa una kong nagawang peanut brittle. Ang sarap. Perfect to pagtapos mo kumain ng kanin, pinaka-dessert. Yung baking soda na nilagay natin dito kanina, yun yung dahilan kung bakit extra crunchy itong ating peanut brittle.